Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Renan Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Miyembro ng Communist Terrorist Group kusang sumuko sa mga otoridad sa Abra. Wanted person sa kasong murder, arestado sa Samar. At 2 lalaki, huli sa Sultan Kudarat sa pagpupuslit ng smuggled cigarettes. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Cabanatuan City PNP ang isang high-value individual sa itinasang bypass operation sa Barangay Barrera, Cabanatuan City, Nueva Ecija, kung saan nasamsam ang tinatayang 680,000 halaga ng hinihinalang shabu. Nakibalita dyan si Police Corporal Luisito Sana. 27 anyos na lalaking high-value individual at residente ng Purok Amihan, Barangay Barrera, Cabanatuan City ang arestado sa isang bypass operation na isinagawa ng kapulisan ng Cabanatuan City bandang alas 7 ng gabi, October 13, 2025. Ayon kay Police Colonel Heril Dagit Liwanag Bruno, Provincial Director, matagumpay na nakabili ang po-surveyor ng isang pirasong heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na humigit kumulang 0.20 gramo mula sa suspect na nagresulta sa pagkakahuli nito. Nang isagawa ang protective search ay na-recover sa suspect ang ginamit na buy-bust money at 3 pang pirasong heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman din ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na humigit kumulang 99.80 gramo. Pagkatapos ng dokumentasyon, dinala ang suspect at ang mga ebidensya sa Cabanatuan City Police Station para sa wastong disposisyon. Ang kabuang tinatayang timbang ng mga nabili at nakumpiskang shabu ay umabot sa 100.20 gramo na may standard price na aabot sa humigit kumulang 680,000 pesos. Babala ng NEPO sa mga tulak ng droga ay hindi sila mananawa sa pagdakip sa kanila at patuloy pa nilang paiigtingin ang kanilang kampanya kontra ilegal na droga. Ito ay ayon sa direktiba ng Police Regional Office 3 na pinamumunuan ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr. Mula dito sa Nueva Ecija Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Luisito P. Sana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Sana. Arestado ng mga operatiba ng Santo Tomas PNP ang top 2 most wanted person
sa regional level na naharap sa kasong statutory rape sa isinagawang operasyon sa La Union. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Jandel Supremo. Naaresto ng Santo Tomas PNP ang itinuturing na top 2 most wanted person sa rehiyon nito lamang Oktubre 15, 2025 sa Barangay Patak, Santo Tomas, La Union. Kinilala ang akusado sa alias na Henry, isang magsasaka mula sa Barangay Balaop ng nasabing bayan. Pinangunahan ng Santo Tomas PNP ang operasyon, katuwang ang iba't ibang unit kabilang ang ROD1, RID1, PIDMU, La Union PIU, RIU1, La Union PIDMU, RIDMD1, Bawang NPS, Damortis Imlet, at TEC RBB1. Ipinatupad ang warrant of arrest para sa 3 bilang ng statutory rape na walang piyansang inirekomenda at 2 bilang ng acts of lascivious conduct sa ilalim ng Section 5 Paragraph B ng Republic Act 7610 na may inirekomendang piyansang 200,000 pesos bawat bilang. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa La Union Medical Center para sa medical examination, kasunod dinala sa presinto para sa kustudiya at dokumentasyon. Samantala, nagpatuloy ang operasyon ng maayos at walang aberya, patunay ng mahigpit na koordinasyon ng mga unit at maingat na pagsunod sa due process upang mapangalagaan ang karapatan ng akusado at ang kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jandel Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Staff Sergeant Supremo. Isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa mga otoridad sa bayan ng Lagangilang, Abra, bilang patunay ng kanyang pagnanais na tahakin ang landas ng kapayapaan at makapagsimula muli ng panibagong buhay. Patrolwoman Jomalyn Canandin sa report. Bilang isang makabuluhang hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakasundo, isang miyembro ng Communist Terrorist Group na nakalista sa ilalim ng Abra Provincial Committee PSRTG ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa Lagangilang, Abra nito lamang 15 araw ng Oktubre taong kasalukuyan. Matagumpay na naisakatuparan ang pagsuko sa pamamagitan ng pinagsamang operasyon ng mga otoridad sa pangunguna ng First Abra Provincial Mobile Force Company, katuwang ang RMFB-15 at iba pang ahensya ng gobyerno. Ipinahayag ng nasabing individual ang kanyang matatag na desisyon na talikuran ang armadong pakikibaka at muling magbalik loob sa pamahalaan bilang pagsuporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na itinatag sa bisa ng Executive Order No. 70. Ang dating rebelde ay sumailalim sa maayos na dokumentasyon at custodial debriefing upang matiyak na nasusunod ang lahat ng pambansang alituntunin hinggil sa seguridad at reintegrasyon. Ang matagumpay na pagsukong ito ay patunay sa patuloy na tagumpay ng PROCAR at ng mga katuwang na ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at sa kanilang dedikasyon na wakasan ang lokal na armadong tunggalian tungo sa mapayapa at maunlad na Cordillera. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Canandin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Canandin. Nasakote ang 3 individual sa isinagawang bypass operation ng Tanza Municipal Police Station sa Cavite. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jevie Marie Famoso. Individual ang naaresto ng mga operatiba ng Tanza Municipal Police Station sa isang bypass operation na isinagawa sa Barangay Punta 2, Tanza, Cavite. Nasamsa mula sa mga suspect ang tinatayang 1.02 gram ng hinihinalang shabu na ngayon ay hawak na ng mga otoridad bilang ebidensya. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 ng Article 2 Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa pulisya, maingat na isinagawa ang operasyon at dokumentado ito gamit ang alternative recording device alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Muli namang nanawagan ang Tanza PNP sa publiko na maging katuwang ng kapulisan sa pagsugpo ng iligal na droga tungo sa isang ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. Muling umarangkada ang Project Assist at School Care ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company sa Libag Integrated School, Tuguegarao City, kung saan muling napuno ng ngiti at sigla ang mga estudyante. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Lenny Lorenzo. Muling umarangkada ang Project Assist at Project School Care ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company sa Libag Integrated School, Barangay Libag Sur, Tuguegarao City noong 16 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Abdel Aziz D. Maximo, Acting Force Commander, ang nasabing aktibidad na nilahukan ng mga opisyal mula sa pamahalaang lungsod ng Tuguegarao, mga guro at mga magulang ng mga mag-aaral ng naturang eskwelahan. Katuwang ng 1st Cagayan PMFC ang Sheriff Falcons Cagayan Valley at Greater Northern Luzon sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na inisyatibang handog sa mag-aaral ni Vice Mayor Pastor Ross Resuelo at Libro Casiya ni City Councilor Tirso Mangada. Layunin ng Project School Care o Students' Keen Understanding on Localized Community Awareness for a Responsive Environment sa ilalim ng Project Assist o Awareness and Strengthened Support in GIDAS in Fight Against Terrorism na isulong ang kahalagahan ng edukasyon bilang sandata laban sa karahasan, kahirapan at kawalan ng pag-asa. Patuloy ang 1st Cagayan PMFC sa pakikipag-ugnayan sa mga paaralan, lokal na pamahalaan at mga non-government organizations upang matiyak na walang batang maiiwan sa paglalakbay tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lenny Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Seguridad. Lumuhok ang Cuyo Municipal Police Station sa isinagawang simulation exercise laban sa terorismo at hostage-taking sa bayan ng Cuyo, Palawan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Eloisa Beredo. Lumahok ang mga tauhan ng Cuyo Municipal Police Station sa isinagawang simultaneous exercise na may temang counter-terrorism and hostage-taking response na ginanap sa pantalan ng Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan noong ika-14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Philippine Port Authority Terminal Management Office Cuyo, katuwang ang Municipal Planning Office, Philippine Marines, Bureau of Fire Protection, Coast Guard Eastern Palawan, Rural Health Unit, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Cuyo and Cuyo District Hospital. Layunin ng CIMEX na masuri ang kahandaan, kakayahan at koordinasyon ng mga emergency response team sa pagtugon sa mga insidente ng terorismo at hostage-taking, gayon din sa pagpapalakas ng ugnayan at komunikasyon sa pagitan ng mga pambansang ahensya at lokal na pamahalaan. Ayon sa Cuyo Municipal Police Station, ang nasabing pagsasanay ay nagpatunay sa kahandaan at pagkakaisa ng mga kasaping ahensya upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan, lalo na sa mga pantalan ng munisipalidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Sa patuloy na anti-criminality operations ng pambansang pulisya, arestado ang isang wanted person sa kasong murder sa Barangay Old Mahayag, Catbulugan City, Samar. Nakatutok dyan si Patrolwoman Maria Elena Singian. Huli ng mga awtoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong murder sa Barangay Old Mahayag, Catbulugan City, Samar. Bandang alas 9:50 ng gabi nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Catbulugan City Police Station kasama ang Criminal Investigation and Detection Group Western Samar Provincial Forensic Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa CIDG Western Samar Provincial Forensic Unit para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang
tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. 5 police stations sa ilalim ng Iloilo City Police Office ang sumailalim sa Search and Rescue Readiness Inspection upang matiyak ang kahandaan ng kapulisan sa pagtugon sa mga sakuna at kalamidad. Nakibalita dyan si Patrolwoman Jolibel Alvior. Bahagi ng patuloy na paghahanda ng PNP sa mga kalamidad, nagsagawa ang Iloilo City Police Office sa ilalim ng direktibang supervisyon ni Police Colonel Kim Biligada, City Director, ng isang matagumpay na Search and Rescue Readiness Inspection sa 5 police stations sa lungsod ng Iloilo, nito lamang 15 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kabilang sa mga istasyong lumahok ang Iloilo City Police Station 6, 7, 8, 9 at 10 na pawang nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng Iloilo City. Bawat istasyon ay nagsagawa ng masusing presentasyon ng kanilang search and rescue equipment, kabilang mga communication devices, protective gear at first aid kits. Layunin ng inspeksyon na tiyakin ang kahandaan ng bawat istasyon sa pagtugon sa mga sakuna at emerhensya. Nakatuon ito sa functionality at availability ng SAR equipment, communication systems, personnel readiness at emergency response procedures. Sa pamamagitan ng paggamit ng standardized checklists, sinuri ng inspection team ang kakayahan ng bawat istasyon upang matiyak na epektibo at maagap ang kanilang magiging pagtugon sa mga posibleng kalamidad at rescue operations. Kasama rin sa mga sinuri ang printed copies ng Pro6 Natural Disaster Action Guide, pati na rin ang mga grab-go bags at mga laman nito upang masiguro ang pagsunod sa itinakdang disaster preparedness standards. Ipinakita ng aktibidad ang patuloy na pagsisikap ng Iloilo City Police Office na palakasin ang kahandaan ng kapulisan sa anumang sitwasyong nangangailangan ng mabilis at maayos na operasyon ng search and rescue, alinsunod sa isinusulong ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jolibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Nag-abot ng tulong sa mga mamamayang naapektuhan ng nagdaang kalamidad ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, katuwang ang Cebu Police Provincial Office, sa isinagawang relief distribution sa hilagang bahagi ng lalawigan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Flora May Azares. Bahagi ng relief goods ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, katuwang ang Cebu Police Provincial Office, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Abubakariu Mangilin Jr., Provincial Director, noong Oktubre 14 ng taong kasalukuyan sa mga bayan ng Tabogon, Bugo City, San Remeo, Midilien at Daan Bantayan. Sa naturang aktibidad, namahagi ang grupo ng relief goods at mga pangunahing pangangailangan sa mga residente bilang tugon sa mga suliraning kinahaharap ng mga komunidad, kabilang ang kahirapan, kalamidad at iba pang pang-araw-araw na hamon. Katuwang din sa aktibidad ang Provincial Police Strategy Management Unit at mga miyembro ng municipal at city advisory groups na nagbigay ng suporta upang maihatid ng maayos at sistematiko ang tulong sa mga residente. Layunin ng programang ito na ipakita na ang kapulisan sa tulong ng kanilang advisory groups ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi kaagapay sa pagpatupad at pagbango ng komunidad. Ang pagkilos na ito ay bahagi ng patuloy na Police Transformation Program na nakatuon sa pagbibigay serbisyo at pagbuo ng tiwala ng publiko sa kapulisan. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pamamahagi ng relief goods na nagbigay ng ngiti at pag-asa sa mga mamamayan ng Hilagang Cebu. Patuloy na nangako ang PAG-PTD at CPPO na ipagpapatuloy ang ganitong mga programa upang mapalakas pa ang ugnayan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mapayapa at maunlad na komunidad. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako ay inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaki na sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib na persa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa Zamboanga City. Patrolwoman Joyce Abiog sa balita.
Isang 33 anyos na lalaki sa isang drug buy-bust operation na isinagawa ng mga tauhan ng Zamboanga City Police Station 6 katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Tugbungan, Zamboanga City. Ayon sa mga otoridad, nahuli si alias Kenneth sa aktong pagbebenta ng hinihinalang shabu sa bahagi ng Bagong Dalan, Barangay Tugbungan. Nasamsam mula sa kanya ang 3 heat-sealed na sachet na hinihinalang shabu na tinatayang tumitimbang ng 10 gramo at may halagang 68,000 pesos at iba pang non-drug evidence. Sa ngayon, ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa Zamboanga City Forensic Unit 9 habang ang suspect ay nasa kustudiya na ng Zamboanga City Police Station 6 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joy Sabyog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abyog. Naaresto ang isang DI-listed drug suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Daneza Berdos. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang joint buy-bust operation ng Regional Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Bukidnon 2nd PMFC, City Drug Enforcement Special Unit Team, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang drug suspect na si alias Brenda. Babae, 52 taong gulang, isang massage therapist, kasama sa DI-listed at residente ng nasabing lugar. Sa kanasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 36,400 pesos, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Daneza Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Walang takas ang isang street-level individual sa ikinasang buy-bust operation ng Governor Henoso PNP sa Davao Oriental. Ang report mula kay Patrolwoman Rainy Rose Desipulo. Matagumpay na operasyon kontra illegal na droga ang sinagawa ng mga otoridad sa Governor Generoso Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency noong Oktubre 16 na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang street-level individual. Kinilala ng otoridad ang suspect na si alias Eliseo, 34 anyos, residente ng nasabing lugar. Mula sa kanya nasamsam ang humigit kumulang 54,400 pesos na halaga ng hinihinalang shabu kung kaya naman ay naharap ngayon ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpahayag naman ng paalala ang mga otoridad na hindi sila titigil hanggat hindi nabubuwag ang mga grupong patuloy na nagpapakalat ng iligal na droga sa Gobernador Generoso at sa buong rehiyon. Panawagan din nila na sa publiko ang aktibong pakikiisa ng pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Ito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Desipulo. Nasa kote ng mga otoridad ang 2 lalaki sa sinagawang operasyon laban sa smuggling ng sigarilyo sa Sultan Kudarat, matapos mahulihan ng mga kahon-kahong kontrabando ng walang kaukulang dokumento. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jovelyn Dodoso. Ng mga otoridad ang 2 lalaki matapos mahulihan ng mga smuggled na sigarilyo sa Barangay Cardis, Calamansig, Sultan Kudarat. Kinilala ang mga sospek na sina alias Frank, 39 anyos, may asawa at residente ng Barangay Maligdig, Sultan Kudarat, at alias June, 35 anyos, binata at residente ng Barangay Kinudala ng Libak, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng checkpoint operation ang mga tauhan ng 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force
Force Company bilang bahagi ng kanilang kampanya laban sa kriminalidad sa lugar. Sa nasabing operasyon, nasabat nila sa Toyota Hiace van ang 18 karton ng smuggled na sigarilyong Berlin na may tinatayang 900 rings at halagang umaabot sa 1,080,000 pesos. Agad inaresto ang mga sospek at ipinaalam sa kanila ang dahilan ng pagkakaaresto at kanilang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanilang nauunawaan. Dinala sila sa Calamansig Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng paglabag sa RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Nananawagan naman ang pulisya sa publiko na makipagtulungan upang mapigilan ang pagpasok ng mga smuggled na produkto sa lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dodoso. 3 hinihinalang tulak ng iligal na droga ang naaresto sa matagumpay na joint buy-bust operation ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa Maguindanao del Norte. Tinutukan niya ni Patrolwoman Judy Ann Alibo. Arestado ang 3 individual sa tulak ng iligal na droga sa ikinasang drug buy-bust operation ng PNP at PIDEA BARM sa barangay Salimbao, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nito lamay 13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Norman M. Noor, Deputy Chief of Police ng Sultan Kudarat MPS, ang mga suspect na sina alias Paul, 23 anyos, alias Lito, 28 anyos at si alias Leah, 35 anyos na pawang mga residente ng naturang lugar. Naging matagumpay ang pagkakaaresto sa mga suspect dahil sa pinagsanib pwersa ng mga personahe ng Sultan Kudarat MPS at PIDEA BARM at nagresulta sa pagkakumpiska ng 15 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 5 gramo at nagkakalagang 34,000 pesos, drug paraphernalia at buy-bust money. Nasa kustodiya na ng PIDEA BARM ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay ng operasyon ay bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga, partikular sa pagtutok sa mga personalidad na sangkot sa mga iligal na aktibidad upang mapanatili ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. Ipinamalas ng 2 pulis mula sa Regional Office 13, Caraga, ang kanilang husay at disiplina matapos mag-uwi ng medalya sa katatapos ng National Uniform Sports Fest League 2025. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Irish Laureto. Ng karangalan ang 2 atletang Pulis Caraga matapos masungkit ang 2 gintong medalya at 1 pilak sa nagpapatuloy na Philippine Uniform Services Sports League 2025 na ginanap sa National Capital Region. Si Police Captain Dexter R. Bagot, Acting Commander ng 1303rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 13, ay nagwagi ng gintong medalya sa 10-kilometer run sa Police Commission Officer category. Samantala, si PEMS Edmond P. Argente mula sa San Jose Municipal Police Station, Dinagat Island Police Provincial Office ay nagkamit ng gintong medalya sa kata kategory at pilak sa 80 kg kategory ng karate event. Ang mga kalahok ay mga uniform personnel mula sa iba't ibang ahensya tulad ng AFP, PNP, Philippine Coast Guard, BFP, BGMP, Bucor, MMDA, PIDEA, Bureau of Customs, National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Laureto. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 69 days na lang, Pasko na. Sa
Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief of PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sr. Tates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Ronelyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.